Sa ibang balita, nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Rafi, dumating nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika ng 2:48 p.m. Linggo po yan dito, pero 2:48 a.m. ng Lunes dyan sa Pilipinas. Sinalubong po siya ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nananatili si Pangulong Marcos sa Blair House kung saan din tumuloy ang mga magulang niyang sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos sa kanilang state visit noong 1966. Makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Sa oras sa Pilipinas ay mamaya na po yung 7 p.m. mangyayari. July 22 naman, magkikita sina Marcos Jr. at Trump sa White House. Ito ang unang bilateral meeting ng dalawang presidente mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump noong Enero. Ang pagbisita ng Pangulo sa Amerika ay sinalubong ng kilos protesta mula sa ilang grupo. Tila inuna raw kasi ni Pangulong Marcos Jr. ang economic at military interest ng Amerika kesa sa interest ng Pilipinas. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay nito. Sabi naman ni Ambassador Romualdez, nirerespeto niya ang saloobin ng mga nagkilos protesta at sabi pa nga niya, mas magugulat siya kung hindi sila nagprotesta rito. Dagdag niya, pag-uusapan din kung paano makikinabang ang Amerika at Pilipinas sa isa habang isinusulong ang kanilang interes. Narito po ang pahayag ni Ambassador Romualdez. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Kailangan ano yung tama para sa dalawa. Pero most important, yung anong mas mabuti para sa atin. It'll be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time, also, I think President Marcos would like to see how we can work with the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea is concerned. Rafi, sa ngayon ay nananatili nga sa Blair House si Pangulong Marcos at kanina nagkaroon siya ng pagpupulong sa ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ang sinasabi sa atin, Ambassador Romualdez, ay mahalaga yung imbitasyon ng Amerika na manatili siya sa Blair House dahil hindi daw lahat ay naiimbitahan doon. Bagamat in the past daw ay nakastay na rin doon si dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Gloria Arroyo. Rafi? Sandra, nabanggit ni Ambassador yung issue sa West Philippine Sea. Anong inaasahang matatalakay tungkol dyan? Sa ngayon, Rafi, wala silang specific na sinasabi kung ano talaga yung points of discussion tungkol dyan. Pero ang sinasabi niya kasi patuloy naman yung negosasyon at o pag-uusap. Katunayan, bumibisita sa Pilipinas ang mga US high-ranking US defense officials at patuloy ang komunikasyon. Ang sinasabi niya ay kumbaga magbibuild lang sila ng pag-stronger alliance at dahil naman daw meron tayong mga agreement naman na existing at sa tingin niya ang dalawang leader ay iigtingin lamang o patitibayin ang alyansa na yan. Rafi? Sandra, tungkol naman doon sa 20% reciprocal tariff, obserbasyon kasi ng ilan, may mga kapitbansa tayo dito sa rehiyon na nakipagdegosasyon sa Amerika nang hindi nagtutungo sa Amerika yung kanilang mga leader, napababa pa yung porsyento ng taripa na ipinataw sa kanila ng Amerika. Ito bang pagtungo ng Pangulo dyan sa Washington ay mas mangungulugan na may tsansa na mapababa talaga itong taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas? Naitanong din yan kanina, Rafi, kay Ambassador Romualdez. Ang sinasabi niya ay bago pumunta rito ang Pangulo ay may mga pag-uusap na yung mga ranking officials din natin at ng Amerika. Kumbaga meron ng gumugulong na pag-uusap at dito daw sa paghaharap nila ay muling mare-raise yung kung ano man yung naging resulta ng mga pag-uusap na yon. Pero Rafi, sa ngayon wala rin siyang masabi kung meron bang agreement na talagang nabubuo sa pagitan ng dalawang bansa. Rafi?
At Sandra, apektado rin yung mga Pinoy sa mas mahigpit na immigration policy ng Amerika. Anong mapag-uusapan dyan? Yan, Rafi, ang sinabi sa atin ni Ambassador Romualdez kasi kasama siya sa talagang paghahanda dito sa pagbisita ng Pangulo. Pero sabi niya, hindi na mapapag-usapan yung issue ng immigration na naging controversial nga rin dito sa Amerika. Bagamat sinasabi niya ay patuloy lang din naman na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa US government at sabi nga niya meron daw ngayong identified ang kanilang Immigration and Customs Office kung saan mahigit 3,000 Pilipino yung monitored nila na hindi naman daw nakakulong pero for deportation na. Pero yun nga, sabi niya, ang issue na yan ay talagang hindi mapapag-usapan sa pagitan ng dalawang leader. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.